Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras, 3 minuto, makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending. Ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Ikano na ba tayo ngayon? Ika-12 na, no? Okay. December 12? Oo. Ah, nagmamadali. December 9 pa lang pala. Sorry, December 9 pa lang. Grabe, nagmamadali ka sa sweldo mo, ha, Erwin? Anyway, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 sa ating programa ngayong araw na ito. Siyempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas, 738 kHz, sa inyong mga radyo sa AM band. At siyempre, napapanood din po tayo ng live sa ating FB page, ang RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service, at napapanood din tayo sa Radyo Pilipinas World Service page. Naku, ngayong umaga, dahil medyo malapit na ang pagpapalit ng taon, maraming mga kababayan natin ngayon ang naghahanap ng mga pampaswerte, no? Yung mga iba gusto talagang swertihin sila sa susunod na taon. So, naghahanap sila ng mga pampaswerte. At isa sa mga nakita natin, ano, at mga nabasa natin, na ito palang mga charms at yung mga crystals, yung mga stones, no, yung mga gemstones na yan, sinasabi na pwedeng maging pampaswerte para salubungin itong susunod na taon. Pero yun ang tatanungin natin sa ating guest ngayong araw. Paano nagiging pampaswerte yan? At paano nakakatulong sa ating katawan? Kasi sabi nila, pwede rin na maging healing crystal o stone ang mga ito. So, nandyan na. Okay, ready na ang ating unang guest para sa umagang ito. At via Zoom, nasa Zoom na natin ngayon si Mr. James Nico Hosana, ang co-owner ng isang jewelry at watch store. At ang pag-uusapan natin ay tungkol sa charms and crystals ngayong umaga. Anyway, magandang umaga po, Sir James. Magandang umaga po, Miss Ben, at sa ating mga tagapanood, taga-subaybay sa inyong programa sa Radyo Pilipinas. Okay. Ang una-una nating itatanong, Sir James, dahil katulad nung binanggit ko kanina, nabasa natin, ano, kasi marami mga kababae, mga tao ngayon na pag dumadating yung bagong taon, nagbabago yung taon, gusto nila maging swerte sila sa mga susunod na taon. At may mga, yun nga, no, nababasa tayo ng articles na kasama dyan yung mga charms and crystals, yung mga gemstones. Una-una, Sir James, pakipaliwanag nga, ano ba yung mga gemstones na yan, mga crystals na yan, na pinaniniwalaan na pwedeng makatulong sa atin?
Actually, Miss Ben, just to give you a few background, ang mga gemstone kasi at saka mga crystal, like 70 to 95% of the Earth's crust natin is out of silicon dioxide minerals. So, same po ito, Miss Ben, yung silicon dioxide is same po yan sa mga ginagamit natin sa mga panahon ngayon to make chips sa modern technology. Ganon and everything, and our body po is 70 to 80% composed of silicon dioxide. Kaya yung enerhiya po na nakukuha natin from that unearthed minerals, makukuha din po natin yon pagka nahahawakan po natin yung mga gemstones and crystals na meron po tayo. So may direct transfer po yan ng energy. So it has been proven na po, kung matatandaan nyo po, pagka namimili po kayo ng mga diamond, may maririnig po kayong Weigel cut ng bato. It's because of dahil po ito sa scientist na si Marcel Weigel ng IBM, na inaral niya po yung mga bato na yan at paano nagtatransmit ng energy yung mga bato sa katawan natin. Kung kaya pong mag-transmit ng communication, Miss Ben, ng ating mga cellphone, mag-store ng energy at information sa loob ng ating mga cellphone using silicon, kaya din po nila. Kaya din po ang mga gemstones and crystals na ito because it's composed of silicon dioxide. Okay. So, ulitin ko lang, Sir James, para maliwanag. Sabi mo yung silicon dioxide, yung ating katawan ay binubuo nito ng ilang porsyento? Almost 60 to 70% po ng silicon dioxide. Ang dioxide is water also, and silicon we have 7%, and combining that, since yung ating katawan po is mostly water, combined it with silicon, of course we have the silicon dioxide as a component of our body. Oo, kasi yun nga, sinasabi nila itong mga crystal na ito nakakapagpaandar ng mga relo, di ba, ng mga watches, kung ano-ano pa mga equipment, laser. So, may mga pag-aaral kasi, Sir James, i-correct mo ako kung hindi tama. May mga pag-aaral na ang ating ang komposisyon ng ating katawan ay enerhiya din, So itong mga stones at mga crystals na ito ay sabi mo nga e-emit ng energy, So paano 'yon nako-combine sa energy ng tao at dun sa energy na 'yon ng mga crystals at stones? Actually po, bibigyan ko po kayo ng sample, Miss Ven. Hawak ko po ngayon is a natural earth mine citrine. Ito pong crystal ito is composed of silicon dioxide. So, ito po ginagamit ko siya pagka ako po ay nagme-meditate. So, meditation is combination po. Pagka meron po tayong hawak na crystal, as long as it's authentic, yung energy po nito, and as long as it's in your hands at nakadikit po sa inyo, it transmits energy. Silicon dioxide to silicon dioxide po, magtatransmitan kayo ng energy. This absorbs my negative energy, and you also absorbs the metaphysical property of this crystal. And it's combined with your intuition, in your yung inyong what do you call this, yung inyong mentality to believe. Kasi at di ba nga po, pagka may mga nagsasabi na when you say wala kang pera, mawawalan ka talaga ng pera, it attracts yung energy na, di ba sabi ng mga incheck, huwag kang magsasabi na wala kang pera, konti na lang mo, kasi it will make mangyayari yan. And if your mind is telling you na negative ka, talagang negative yan because your energy is all negative. Okay. So, ibig sabihin nito parang kasi meron din silang sinasabi, although ang science nga, hindi naman sila, wala pang kumbaga magandang resulta doon sa pag-aaral ng siyensya. At parang sinasabi nila na
isa lang ang pwedeng maging ano nito, yung placebo effect na sinasabi na kung kahit hawak mo itong stone na to at nag-isip ka na kahit wala ka palang hawak na stone pero inisip mo sa sarili mo na gagaling ka, yung respond no ating katawan, parang yun yung sinasabi nila na nakakatulong. So, ano masasabi mo doon, Sir James? Actually, that placebo effect po is very, very, very true also. However po, once we have po kasi this, of course, these crystals na, alam mo yun, pinaniniwalaan ng iba-ibang country, iba-ibang nation, iba-ibang culture. For example po, Indians believe that moonstones is a fertility stone. Mhm. So, makikita po sa mga gowns nila ng mga kinakasal na Indiana, even Sri Lankans, they have thousands of beaded moonstone to promote fertility body. So, kumbaga, yes, andun na, pero seeing them beautifully connected with you, mas lalo ka pong gaganahan. Like for example, if you have this anxiety, iba rin po kasi yung may hawak ka. Like, iisipin mo lang, it's like gutom ka, pero wala ka naman pagkain. Iisipin mong busog ka, pero nasa ng pagkain mo. Yes, it can make up your mind na iisipin mo, think positively. However, mas effective ko po kung may nakikita kayo, nahahawakan at nafe-feel. Kasi once you hold that stone po, minsan may malamig na bato, minsan may mainit, mararamdaman nyo, nagpapalit yung temperature niya. And that feeling alone po nakakatulong to relieve your stress, anxiety, at nakakapag-release ng negative impact, nakakapag-release ng negative energy sa So, ayun, sige. So, yung Sir James, paano natin malalaman na itong bato na ito, itong stone na ito ang para sa'yo at dapat meron ka nito? For example, yung moonstone para sa fertility, sabi mo kanina, Sir James. So, ano bang characteristics niyang moonstone na yan at makakatulong sa fertility? Actually po yung first question niyo po is paano mo malalaman ang perfect stone for Para you? sa'yo, oo. Actually, then there is no perfect stone for you. It's a combination of stone. Kasi for example po, fertility, dun po tayo sa fertility Si fertility Kasi may bracelet bibigyan is ako dito composed ng ng fertility stone. Opo. Kunyari po si fertility, we have that moonstone na Miss Wen, combined with morganite, combined with pink opal. So hindi po like iisipin mo muna, ano ba kailangan ko? Ano ba? Teka, ano bang kailangan ko? Kailangan ko bang protected ako? Kailangan ko ba to sa buhay ko? Kasi it's in your thoughts na yung kailangan mo ding meron ka. For example, that fertility stone, combined siya, kailangan ma-amplify yung moonstone mo ng ibang bato for it to be more effective. So jumping on po sa ating, for example, jumping on po sa ating money magnets. Marami pong naglipana ng mga money magnets dyan, or money stone. However, yung money, andyan lang. How are you going to magnet it if you do not have the attraction? Kung baga po yung sinasabi nating attraction stone, which is the malachite. So, kailangan i-amplify nung isang bato, yung isang bato, or kailangan dagdagan ng purpose ng isang bato, yung isang bato, para makuha mo yung energy niya. So kailangan pala parang mga mga tawag dito, sama-sama dapat para talaga ma-amplify. Opo. Ayun. Kaya po yung mga designs that we got is combination na po. For example, if you have that money magnet for money abundance, you have to combine money and the magnet para at least combine siya, makuha mo. Yung enerhiya. The energy. Paano natin malalaman, Sir James, kung authentic? Kasi nagkalat din yung mga stone na di ba, yung mga pinangre-regalo, yung mga tinitinda. So paano natin makikita yung authenticity?
Marami, you cannot tell po, Miss Ven, if the stone is authentic unless Ay. you have them in your hands. For example po, jade. Gamitin niyo po yung, for example, you have your phone, meron pong flash yan sa likod. Okay. Okay? Yung flash po sa likod ng phone nyo, magsasample lang po ako ng jade, no? Yes. Once po yung jade, I have my phone, tinutok niyo po ito, at lumagpas po. Like for example, super clear ang loob, hindi po authentic yan. Hindi po authentic yung jade na nabili mo. O di, Kailangan po may makikita po kayong mga bakas or mga cracks or mga hindi dapat magpa-pass through yung color, kailangan po siya kalat. Yung ilaw niya po hindi po yung parang tatagos sa dulo kasi plastic po yan or glass. Okay. So gano'n doon sa mga nakikinig sa atin, kung gusto nyo maging authentic, makasiguro kayo na authentic, gano'n ang gagawin. So parang ilaw lang, iilawan mo lang? Basic lang po yun na Miss Ven. Okay. That's for other type of stone. Uh-huh. Meron din po tayong like checking it, like I have here kyanite. I'll show you the kyanite. Oh, ano naman yung kyanite na yan? For ano naman yan? This is for protection na Miss Ven. Uh-huh. This is for protection. And makikita mo doon pa lang sa lining niya, kita mo na ayan nga Miss Ben, kanina ihip ako ng ihip dito sa mesa ko, naglalagan, nagde-flake off siya. Ano, natotoo siya. Okay. Oh, so pag walang naglaglagan, hindi totoo. Hindi naman, iba-iba po kasi Miss Ben. Okay. Ibang bato, ang jade, iba din po. Ang jade hindi nagpe-flake off. Ito pong kyanite is nagpe-flake off po talaga siya. Meron din po ako ditong amber, which is good also for your work, for example, for your confidence, for halimbawa may mga ideas ka and all, nagsa-study ka and all, amber is good. Iba naman po ito, how you distinguish this one is different from others. Like for example, peridot, pag sinilawan mo po yan, Miss Ven, ng ilaw, kailangan kumbaga yung light is maghihiwa-hiwalay. Aha. Okay. So ganun pala. So iba-iba. Oo. Pero the very basic po is yung simpleng paghawak mo, malalaman mo if totoo o hindi. Unang-una kung malamig o hindi. Pangalawa po kung mabigat o hindi. At saka mapipil mo po pag tinaktak mo po siya, malalaman mo kaagad kung parehas ng tunog yan ng plastic or ng glass. Oh. So ano ang tama? Pag hinawakan mo, kailangan ba malamig o mainit? Ay, ang jade po malamig. Malamig po talaga siya. Until it's worn, it absorbs the heat of its wearer. So doon lang siya iinit. Doon lang siya iinit. Okay. Opo. Okay. Ito, may tanong dito. Nawawala daw po ba ang bisa ng bato o nung stone na yan sa katagalan ng panahon? Paano ba ang gagawin para hindi mawala yung bisa? Actually, Miss Ven, very common na po yung question na kung nawawala yung visa na yan. Ang mga bato po, Miss Ven, nawawala ang bisa niya pagka na-absorb na po niya lahat ng negative energies ng katawan nyo. What you're going to do is to cleanse po your crystals and gemstones. Paano po yung cleansing? Abangan, pinaka-basic po, Miss Ven, number 1 is you are going to wait for the full moon. According to the Indians, you're waiting for the full moon. Ilalabas niyo po siya and let the stone be under the light of the moon for at least 4 hours. Lagay mo sa plato, lagay mo dun sa terrace nyo, ilagay mo dun, lagyan mo ng lampin kung gusto mo lagyan ng lampin, and then hayaan mo siya masikatan, and then the next morning it's cleansed. Next po, sounding bowl. Alam nyo, I guess nakikita nyo po ito sa mga mall, yung mga sounding bowl. Yung pinapasok yung crystal, yung bracelet, and then painitan po ng may tumutunog na nag-humming sound siya, yung gumaganon tunog, nagbabalik na po yung bato nun. Okay. So,
sabihin po nawawala na, like it's cleansing itself because of the vibration. Okay. So, Ah, ano mer- yon, Sir James, maputol lang kita. Kung halimbawa may mga ganito ka crystal at saka mga gemstone na ganito, kailangan mong bumili nung ball na yon para Ano po yun? para ma-cleanse mo. Kung halimbawa may mga crystal ka at may mga gemstone ka, para ma-cleanse mo, kailangan pa ba natin na bumili nung yung ball na sinasabi mo? Actually, Miss Ven, pwedeng bumili ka, pwedeng hindi. Kasi kung halimbawa you lack the time and you're a busy person, you're working in Manila, you're doing in and outs of your office, you do not have the time, then that's the time you are going to buy this crystal ball. However, kung kaya mong antayin ng full moon, look at the calendar on your phone and all, habangan mo si full moon, lunar eclipse, the eclipse is very effective to cleanse your crystal and energize them. Abangan mo na lang. Oh. Pero kung may extra money ka, then buy for the cleansing bowl. The selenite bar is also effective. I have one selenite bar here. I'll show you. Yung selenite bar po na ito yung bato na nagki-cleanse ng lahat ng bato. Oh. So, ito po, Ayun. ipapatong mo lang po yung stone mo dyan overnight and the next morning it's cleansed. O bibili din ako niyan. Kung wala ka Selenite, time at ano, nakalimutan mo talaga at saka alam mong super busy ka, kailangan mong kumuha. Pero Sir James, paano yung sinasabi nila na binababad sa tubig? Actually, Miss Ven, we discourage binababad sa tubig na mga stones and crystals, lalo na if the stone is and crystal has been already ginawa na siyang bracelet or necklace. Bakit? Kung raw siya, pwede. Kasi po yung mga bato na yan, Miss Ven, meron na pong butas siya. Okay? Once po napasukan na ng tubig yan, nagiging brittle na po yung cord niyan. Tapos babalik ka na naman doon sa pinagbilhan mo, ipapare-string. So yun lang naman pala yung cord ang nagiging problema. Pero yung enerhiya nandun pa rin. Hindi naman po. Just for care guide, mas maganda po, you choose other option for cleansing the energy of your stone. And Pero, it again. pero Sir James, pwede rin na ibabad mo. Kaya lang, magkakaroon ng problema dun sa cord niya. Opo, magkakaroon ng problema sa cord. And also, if you have also this kind of raw crystal, di mo alam kung baka mamaya after, kung katulad po nung mga bato po na may tinatawag tayo na, kung narinig nyo na po yung mga stone na may ITE sa dulo, like malachite, morganite. Yan po mga bato na dapat you seldom babad yan sa binababad sa tubig or liquid or sa seawater. Kasi po, mas nadadamage po sila sa mga ganyang liquids. So if you are not sure and you do not know the name of the crystal, nakita mo lang or what, basta may IT sa dulo, wag nyo na pong ibabad yan sa tubig. Pag may ITE sa dulo, wag nyo na ibabad sa tubig. Sir James, may suggestion ka ba ngayong darating na 2024 kung ano yung mga gemstone na pwede nating gamitin para pampaswerte daw? Miss Ven, ang masasuggest ko po, since ang mga Pinoy, di ba po, once we say, pampaswerte yan, ganon and everything. If you want to think positive and you want, we are all striving, kung gusto mo talagang earn and everything, you think positive, then do for the wealth and success stones, which is composed of course, green aventurine, aventurine citrine, also, tiger's eye for your protection, and all. Marami po. Kung gusto mong health ang mag-improve sa'yo this coming 2024, then you have to choose blue apatite. Blue apatite, yung mga stone po na yan. Depende po kasi, Miss Ven, sa kung anong kailangan ng tao this coming 2024. So, if by New Year gusto mong pumasa ng examination, then you have to get those wisdom bracelets or wisdom stones kung tawagin. Okay.
So para ano, so ito yung mga pwede nating ipayo. Citrine para sa ano yan? Sa pera. Para sa pera. Oh, yung mga gusto And ng then- pera, ha? Sa sa next year, citrine. Oo. And then kung oo, yung tiger's eye, nabanggit mo rin Sir James para saan? Ang tiger's eye po is for protection. For protection. Kung may mga kaaway kayo, maglagay kayo ng tiger's eye. Lalo na sa mga nagda-drive, Miss Ven. Yung mga car protection natin na mga bato. If you are driving around Manila, lipa na yung mga accidents natin ngayon. May mga stone collection po tayo na yan, nakakatulong. Nakakatulong. Think you na hindi ka mag-road rage, ganyan. Para makapag-relax ka while driving. Just seeing those, touching those stones. Ayun. So, yung mga nakikinig naman, kung gusto nyo naman, love life. Ang kailangan nyo, love quartz ba, Sir James? Rose quartz po. Rose quartz pala. Okay. So, rose quartz para sa mga gusto magkaroon ng love life next year. Okay. Yung mga hindi lapitin. Ayan. Okay. Oh, maglagay na kayo sa mga ano nyo, sa mga brace, sa mga wrist nyo, ng mga ganon, para lapitan na kayo. Anyway, Sir James, maraming salamat sa oras. Pero, yung inyong store ba ay, yun na, isa pa, no, na gusto nating malaman. Meron ba kayong website na pwedeng puntahan ng mga gustong makilatis yung kanilang, halimbawa, bibilin o nabili na ng mga stone at saka mga crystals? Meron bang pwedeng makita doon kung paano nila malalaman kung authentic o hindi? Actually, Miss Ven, we have been in the industry for almost 6 years now, and we are making most of the we are making the braces of most of the businessmen in the Metro Manila. So they can visit us at www.jjanchors.com. They can also find us on Instagram, and we can assist them 24/7 kung ano po yung kailangan nila. Like, they let us know ano yung meron sa buhay nila, and then we will carefully assess and we will suggest kung ano yung bagay sa kanila. Okay, basta punta lang sila doon sa website o kaya may mga number ba o mga pwede silang i-text o tawagan, Sir James? Opo, they can reach us out at 0917-162-8877 or 0977-885-5887. Okay, sige. So maraming salamat, Sir James. I'm sure yung mga nakikinig sa atin na gustong maging maswerte, no? Sa pera, wealth, love life, kung ano pa. Ayun. So pwede niyo subukan, 'di ba? Wala namang masama pag nag-try tayo at subukan. Pero importante pa rin, katulad ng sinabi ni Sir James kanina, na maging positibo tayo. At syempre maging masipag, 'di ba? Para makuha natin yung ating goal, yung ating mga pinapangarap, 'di ba, Sir James? Opo, kailangan din po kasi, hindi naman po kasi ibig sabihin na nagsuot ka ng bato na yan ay siya na ang mag-work for you. Kailangan dalawa po kayong magtatrabaho for it. Ayun, tama naman. Sir James, maraming salamat po. Marami din po salamat, Miss Ven, for the invite. Okay, thank you very much. Si Mr. James Nico Hosana, ang co-owner ng JJ Anchors. At pagbalik po natin mamaya sa ikalawang bahagi, makakasama na po natin ang ating mga kaibigan mula sa Human Settlements Adjudication Commission o HSAC, mula sa Branch 13, Attorney 5, Legal Division, Regional Adjudication, si Attorney Michael P. Bahaw. Via Zoom din. So mamaya po yan sa ikalawang bahagi ng ating programang Usap-Usapan. Pagkatapos lamang po na ilang paalala. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier.
Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin na ring bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Buong bansa ang nangamba para sa ating mga kababayan sa Marawi dahil sa naganap na pambobomba doon. Apat ang kumpirmadong patay matapos ang pagsabog sa Dimaporo Gym ng Mindanao State University Marawi Campus bandang alas 7:30 nito umaga sa lungsod ng Marawi. Ipinarating naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkondena sa kaganapang ito at nangakong pananagutin ang may kagagawa nito. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kalaban ng lipunan ang mga terorista na gumagawa ng karahasan laban sa mga inosente. Magkakaasaan niya ang mga biktima at ang mga naapektuhang komunidad sa pagsabog na hahabulin ng gobyerno ang mga nasa likod ng karahasang ito. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Walang outbreak ng walking pneumonia. Ito ang iginiit ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa gitna ng dumaraming kaso sa ating bansa. Totoo po, not only in China but now other countries in Europe have reported increase in respiratory illness in children. Attributed po ito sa hindi bagong virus, previous microbes, Mycoplasma pneumonia, yung respiratory syncytial virus at saka yung influenza. Sa Philippines po, wala pang outbreak according to our Epidemiology Bureau, although marami ang cases because ito po talaga yung season ng respiratory illness. Pag-iingat, gaya ng pagtrato sa COVID naman, ang abiso ng kalihim para maiwasan ang hawaan, lalo na sa mga kabataan. Yung natutunan natin ng COVID, yung social distancing at saka pagsuot ng face mask, cough etiquette para hindi magkahawan. Kung may sakit ang bata, wag nang papasukin para hindi makahawan ng ibang bata sa eskwelahan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa Usap-Usapan. At syempre, makakasama natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission o HSAC, mula sa Branch 13 ng kanilang Legal Division, Regional Adjudication, si Attorney Michael P. Bahaw. Tama kaya yon? Bahaw ba o Bajaw? Bahaw. Bahaw po. Ayun, Bahaw. Good morning po, Good Miss Ben. morning, Bahaw po. Attorney. Ayun. Attorney Michael. Good morning sa mga tagapakinig at Ayun. sa viewers po ng programa. Ayun, sige. Oy, bago yun, Attorney Michael, maraming salamat dun sa pagkilala ha, sa Presidential Broadcast Service sa Radyo Pilipinas, dun sa ginawang Oo. Gala Congrats po. 2023 ng HSAC. Thank you! Okay. Attorney Michael, naku, eto medyo sana in layman's term, mapaliwanag natin ang ano to, no? Yung tinatawag, kasi ang topic pala natin ngayon ay tungkol sa provisional and special remedies sa HSAC. So, paano ba natin ito ipapaliwanag, Attorney Michael? Sige po, try nating up the layman's term po. Oo. Pero medyo may mga technical talagang Pero maintindihan naman, i-try natin Sige po, sir. Sige po. Po. Oo. Under po sa current 2021, it's a rules of procedure po. Ang provisional remedies, ito po yung mga remedies na inaabil po ng mga party as an incident to and during the pendency of the main case. Kumbaga po, ito po yung mga prejudgment orders na intended to preserve the status quo or to protect the rights and interests of the parties involved in a case until the court, or in this case, the HSAC, issues final judgment in the main case. So, kung ang provisional remedy po
ay kung hindi siya maisali or naisali sa initiatory pleading or complaint sa main case, ito po ay na-avail by a motion. Okay. So, on the other hand naman po, yung special remedies, ito ay ang mga remedies na initiated as a main case. Okay. So, dahil po ang treatment niya ay parang principal case, ito ay na-avail naman po in comparison dun sa provisional remedies by way of a verified petition or complaint. Okay. So special po ito, special ang tawag niya, kasi ang kaibahan po sa mga regular remedies na pinapile sa ITSAC is that while they are governed by the rules for ordinary cases, they are subject to specific rules prescribed under the ITSAC Rules of Procedure. Okay. So, magbigay po tayo ng halimbawa. Yung special remedies po na inspection of books and records at yung enforcement or execution of the Sud Conciliated Compromise Agreement, under po sa specific rules nila, hindi na po required ang pag-submit ng position paper and draft decision na kadalasan nire-require po dun sa mga regular cases na pinapile sa ITSAC. So, yun po. So, may kaibahan yung provisional at saka yung special. Opo. Okay, so yun yung kaibahan, no? Yung provisional at saka yung special. Yung special remedies, Attorney Michael, nabanggit mo, ano yun? Yung mga petition or Oo, complaints? dun po sa kuan, may 6 po na enumerated na provisional and special remedies sa ITSAC Rules of Procedure. Okay. Sige po, banggitin natin. Yung 6 po, una, yun po yung creation of a management committee. Pangalawa, preliminary injunction. Okay. Pangatlo, contempt. Pang-apat, inspection of books and records. Pang-5, yung sinasabi kong enforcement. Execution of the Sud or the Sud Conciliated Compromise Agreement. And lastly po, yung other applicable provisional and special remedies in the rules of court. Okay. So, ano na lang natin po. Paliwanag nga natin na lang po. Oo. Sige, Attorney paisa-isa Michael. po. Paisa-isa. Yung una muna tayo. Okay. Sige po. Itong creation of management committee, ang purpose po nito is to carry out the day-to-day operation ng homeowners association until a new set of officers is elected. Okay. So, kadalasan po ito nangyayari sa mga HUA-related or election contest cases. Pag sa election. Opo. Okay. Yung pangalawa naman, Teka, Attorney Michael. Injunction. Bago doon sa pangalawa. So, habang wala pang bagong management, yung kasalukuyang management muna ang magmamanage. Tama ba yon, Attorney? So, gaano katagal dapat na tumagal lang yung ganung sitwasyon? Actually po, until yung necessity ng creation ng management committee. Kasi depende yun kung wala pa talagang new set of officers hanggang magkaroon ng new set of officers. So, walang certain Pero may period? mga Walang certain period? Requirement. Opo, 30 days po. 30 Kung days. sa management, kung management committee, 30 days after their appointment, kasi 3 member yun, and every month thereafter, magbibigay po sila ng report sa ITSAC. Okay. Pati furnish po yung DSUD kung saan na-register yung HUA po. Ayun. So, usually sa mga after ng mga election yan, ano? Opo. Ayun, okay. So number 2, Attorney Michael, yung preliminary injunction, talaga parang tayo na mga nasa korte tayo nito, Attorney, ano? Sige. Medyo technical Oo, masyadong technical, pero, ha? try po natin Sige. Sige po. Yung preliminary injunction naman, ang purpose po niyan is to enjoin or restrain any actual or threatened commission of any or all prohibited or unlawful acts, which if not restrained, may cause grave or irreparable injury to the parties. Ayun, may mga ginawang hindi tama. May mga violations o mga acts na illegal na kung hindi po ipapahinto ng korte or ng ITSAC ay magkaka-damage po yung irreparable damage sa party. Ayun. May yung preliminary injunction, may ibang species din siya. Ang tinatawag doon, preliminary mandatory injunction. Ito naman yung kabaliktaran ng preliminary injunction. Kasi sa preliminary mandatory injunction, ito yung nag-uutos na i-perform yung particular act instead of enjoining or restraining it. Ayun. Kasi pag hindi na-perform ng kabila, magkakaroon ng grave damage or injury yung
applicant po. Ayun. So magkaiba, opposite sila, no? Yung preliminary injunction, kailangan ipagbawal yung illegal na ginawa. Oo. Yun ang mga Tama. preliminary mandatory injunction, kailangan gawin yung magandang ginagawa. Tama ba yun? Opo, tama po. Ayun, Tama. okay. So number 3, contempt. Naku, ito medyo, Sige po. ano na to, contempt na. O, sige. Yung contempt po, pareho lang din to sa regular court. Dalawang klase. Okay. May direct contempt at saka indirect contempt. Yung direct contempt po, ito yung pinapatong ng korte or ITSAC against those persons who commits any act of misbehavior in the presence of or so near any member of the commission or any of its regional adjudicators as to obstruct or interrupt the proceedings. Okay. So, yung kabila naman, yung indirect contempt, ito naman yung pinapatong against those persons na while hindi gumawa ng acts of misbehavior in the Okay. presence of or so near of the judges, Okay. but disobeyed po or resisted the local orders, writs, processes, or judgment of the ITSAC. Yun yung mga hindi sumusunod dun sa mga batas o sa rules. Yun, yung indirect contempt. Yun namang direct contempt, pag medyo, hindi maganda yung mga ginawa mo sa harap ng mga, ng mga, kunwari sa harap ng mga representative ng HSAC or kung sino man. Okay. Number 4, inspection of books and records. Eto na. Okay. From the name itself po, ito yung ina-avail when the right of the homeowner has been violated. Ito yung right to inspect the books and records of the homeowners association. Okay. So yun lang po siya. Yun na yun. Inspection din. Titignan yung mga ninyo, yung mga books ninyo dyan, yung mga records. Okay, number 5, attorney. Yung number 5, yung enforcement naman or execution ng mga compromise agreement na resulta ng disud conciliation. Ito naman yung nagpapa-enforce ka ng mga terms and conditions na enumerated doon sa compromise agreement na hindi na-comply nung kabilang party o ng respondent po. Okay. So yun na yun. As in yun na rin, ano? Oo. Number 6, yung mga iba pa Yung daw. panghuli po, yung mga other applicable provisional and special remedies, kasi marami po sa regular courts under the rules of court, meron naman pong applicable din or ginagamit ng ITSAC. Okay. Katulad ng garnishment, mga preliminary attachment, at saka receivership. So yun, yung ITSAC naman, hindi naman limited dun sa enumerated previously. So pwedeng gamitin kung applicable sa isang kaso po. Okay. So ganun din pala, no? Depende kung anong kaso yung i-apply mo, pag-a-applyan mo. Applicable. Oo, okay. O, sige. So eto na-enumerate na nga natin yan, ano, Attorney Michael. So, ano ba yung mga, may tanong tayo dito, dun sa pag-create ng management committee. Paano ba yon? Ano ba yung mga pwedeng maging mga mga grounds pa para magsagawa nitong management committee sa ilalim po nitong provisional and special remedies? Okay po. Magandang tanong po yan, Ms. Ben. Ang grounds po ng creation ng management committee, tawagin na lang nating IMC para mas madali. Okay. Yung first, it must be established na wala po talagang adequate remedy available to the party. Okay. Second po, is that it is necessary yung creation to prevent dissipation, loss, wastage, destruction of assets and properties of the association. Or necessary siya to prevent paralyzation of the operations which may be prejudicial to the interest of the members of the association and the general public. And lastly po, it is necessary when the election po ng mga incumbent board members or officers ng association has been declared null and void. And the majority of the previous board who shall in the meantime will hold over is composed of those whose election was declared null and void. So ibig pong sabihin, wala talagang pwedeng magman dun sa homeowners association. Pero kailangan para hindi maparalisa yung operation. Ayun. So yun po yun. Para yung yun yung time na kailangan na magkaroon ng ganito, yung makapag-create na ng management committee. Opo. Para sila yung mag-manage. Oo, tama. Okay, tama po. okay. So, na lang muna natin, further na lang. Yung IMC po, compose po yan ng 3 member.
So each one of them is chosen by the parties, and the third one is chosen by the regional adjudicator or the commission concerned from a mutually agreed list of nominees submitted by the parties. So in the event po na isa or both yung parties fail or refuse to nominate a member, yung regional adjudicator na po or the commission shall appoint such member or members. Ulit yun? ano Ulit, lang dito- Attorney Michael? Medyo hindi ko nakuha yun ulit. Ganito po. Sige. Yung MC po, composed po yan ng 3 member. Okay. So, yung first 2 members, each one of them is chosen Okay. by the parties. So, Okay. chosen by the complainant and the other one by the respondent. Okay. Yung pangatlo po, para may balance or equality yung parang fair, yung pangatlo, ang pipili nun, ang regional adjudicator na or ang commission. So Pero each galing po okay. dun sa listahan na binigay ng dalawang parties. Okay. So doon pipili. Pero ano ba may mga ba tayo kwalifikasyon doon sa mga pipiliin na 'yon? Wala naman. Kahit sino lang. Ano po, karamihan, usually andun sa bylaws ng mga homeowners association, dapat po member in good standing. Kasi ang mangyayari po niyan, once magiging member ka na ng MC, you will no longer be eligible to run in the next election. Yun po yung magiging ano doon. Okay. So pag Para nalagay ka walang doon. conflict of interest. Oo. Okay. So pag naging member ka ng MC, wala ka ng chance kahit kailan? Ay, hindi Nasa naman. mali. Yung sa lang, yung magiging bagong pagkatapos Yung ng susunod. term nila, Yung sunod na eleksyon. Ayun. papasok ka na. Kung hindi ka magiging MC na naman ng Sa susunod. Opo. Oo, ayun. Di ba nagkakaroon lang naman ng MC pag may problema, di ba, Attorney Michael? Opo. So dapat Yun naman, wag na kayong gumawa ng problema para hindi na kayo maging MC ulit. Okay. Yung sige. naman, yung mga gastusin ng MC sa pag-conduct ng day-to-day operation, reimbursable naman po against the funds of the HUA. Ang tawag doon considered administrative expenses ng HUA po. So, ang tanong na kung kailan matatapos, Yes. yung tanong niyo po kanina, Yes. by motion po yan or even motu proprio if determined ng regional adjudicator or commission kung ang necessity nga no longer exists or Okay. upon the final termination or disposition of the case including the election and qualification of the new BOD of the association. Kumbaga, mayroon ng bagong yung official na ng mga BOD, sila na yung magraran ng Ayun. So, nandyan na yung bagong board, wala na kayong kailangan gawin. Sila na yung papasok doon. Ganun pala, no? Punta naman tayo, Attorney Michael, dun sa mga binanggit mo kanina, inspection, yung pag-i-inspect ng records, tsaka nung kanilang books. So, ano yun? Kailan naman ito dapat na may apply dyan? Itong mga remedies na ito. Okay. Ang remedy po na ito, mag-a-apply lang or gagamitin lang ng party when the only cause of action po involves only the right to inspect. So, kumbaga po, ibig pong sabihin, kapag ang verified complaint na na-file sa main case consists po ng cause or causes of action or praise for relief or reliefs other than the enforcement of the right to inspect, ay hindi na po mag-a-apply ang specific rules nito. So kung in case po na mag-a-apply, kasi nga, yung cause of action na is only the enforcement of the right to inspect the books and records. So yung verified petition ng petitioner, in addition po sa mga regular requirements, kailangan na po mag-allege ng following. Una, dapat po the petition is for the enforcement lang of the petitioner's right to inspect. Pangalawa, may demand for the inspection and copying of the books. Of course, ang pangatlo is that the respondent refused to grant such demand and the refusal is unjustified and illegal. Okay. So yung tanong dito, yung proseso, medyo simplified po kumpara doon sa regular cases. Kasi po, dito sa inspection of books and records, hindi na po required ang submission ng position papers and draft decision po. So only the verified petition lang ng petitioner at saka verified answer ng respondent including the supporting documents ang kinukonsider ng adjudicator or decision maker. Tapos po, yung decision period nito mas kunti kumpara doon sa regular case namin. Kasi sa regular 90-day period. Dito sa inspection of books 30 days lang. So mas madali po. Bakit?
Yung ano lang, hindi masyadong complicated eh. The right to inspect lang yung cause of action. Okay, so hanggang 30 days lang Opo. siya. Imbes na katulad na iba na 90. Okay, doon naman sa preliminary injunction na nabanggit mo kanina, Attorney Michael, paano naman yun? Paano yung may bayad ba yan? Paano ba? Yung pag-a-apply? Paano? Sige po. Yung preliminary injunction po, may bayad po. May ano siya, yung based dun sa current ITSAC schedule of fees po, yung bayad niya 1,220. Kumpara dun sa regular case na na-file, mag-i-start po dun is 1,440. So medyo mas mura siya. Mas mura. Okay. Oh, Tapos yung grounds naman, for the issuance of writ of preliminary injunction or temporary restraining order or TRO, una, ano ito 5. Una, unlawful acts have been threatened and will be committed and will be continued unless prohibited. Yun yung unang ground. Pangalawa, there is a substantial and irreparable injury to the applicant's property that will follow. And pangatlo, as to each item of relief to be granted, halimbawa po, marami yung ipapa-enjoined mo na acts, dapat po lalabas na there is a greater injury that will be inflicted upon the applicant by the denial of such relief than will be inflicted upon the respondent by the granting of relief. Ibig pong sabihin, kung marami na pong i-consider for the granting of the preliminary injunction or TRO, dapat po lalabas na mas malulugi yung applicant kumpara dun sa respondent. So, yung pang-apat po na ground is that the applicant has no adequate remedy at law. So, wala na talaga ibang choice. Wala nang choice. Ang lastly po, yung mga public officers charged with the duty to protect the applicant's property are unable or unwilling to provide adequate protection po. So, yun po yung mga grounds sila. Ayun pala. Okay. Ang ano naman, lastly po yung tanong nyo kung paano mapawalang visa, yung preliminary injunction, ano lang yan dalawang paraan. Una, at the instance muna ng applicant, upon showing of its insufficiency. So pwede na ma-deny automatic yung application for preliminary injunction. Pangalawang instances, upon the motion of the party enjoined. When it is shown after the hearing that the applicant, although entitled po siya nung injunction or restraining order, the issuance or continuance thereof, as the case may be po, would cause irreparable damage to the party enjoined, while the applicant can be fully compensated for the damages he or she may suffer. So lastly po, pwede rin po, upon showing of any justifiable grounds po, to deny and dissolve the same. So ano naman, pagkatapos ng resolution ng motion ng pinail ng respondent, for the granting or denying of the resolution or the motion for dissolution, yung aggrieved party naman may still file po ng petition for review based on any legal ground before the commission in bank within 15 days from receipt of the copy of the resolution. Okay. So, yun po yun. Ayan, ako tama-tama, Attorney Michael, wala na tayong oras. Pero at least na ipaliwanag natin ng husto, yung mga provisional at mga special remedies na yan. Anyway, Attorney Michael, maraming salamat po. Thank you po. Okay. Ayun, si Attorney Michael Bao, Attorney 5, Legal Division, Regional Adjudication Branch 13. Ako, wala na tayong oras at maraming salamat muna sa mga nakasama natin sa ating technical side. Kay Matet Segovia, tama? Tama ba? Ayun, natandaan ko. At kay Rolly Bumatayo, sa ating production side, kay Miss Bea Gaza, at kay Erwin Peñano. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programa Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones, magandang umaga. Ang tabayanan ng kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ni EJ Ignacio.